Hello, kamusta tayo? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa pagmamahal niya sa ating lahat. Never niya tayong iiwan. So kahit na may mga na-experience tayo, mga sufferings, yun yung way para lalo tayong lumakas. Para lalong lumakas ang faith natin kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Kaya wag tayong mawawala ng pag-asa. Na ano niya naman, 'di ba? Nabasa niyo naman, 'di ba, yung si Job, no? Alam niyo naman yung story ni Job, 'di ba? Na he was tested. Pero napagwagian niya 'yon at naging faithful siya kay Almighty Father. Kahit na iniwan siya ng asawa niya, kahit na nagkasakit siya, nagkaroon siya ng sakit sa balat, si Job, naghirap siya, pero nanatili siyang faithful kay Almighty Father. At nung makita ni Almighty Father yon na faithful si Job sa kanya, mas lalo pa siyang yumaman kaysa dati. Mas laging maayos pa ang buhay niya kaysa sa dati. Dahil nakita ni Almighty Father yung puso ni Job. So si Almighty Father, nakikita niya yung puso natin. Alam niya kung mahal natin siya o hindi. Alam niya kung naglilingkod tayo para sa Kanya or para sa tao. Alam ni Almighty Father kung ginagawa natin isang bagay para lang ma-please natin ang tao or validation ng tao. Alam ni Almighty Father yon. At kung ginagawa natin ang mga bagay para sa validation ng mga tao or para ma-please natin ang mga tao or para mapasaya natin ang mga tao, nakuha na natin yung ating prize. Anong prize doon? Yung accolades. Kaya kung may gagawin tayong mabuti, itatago natin yon. Hindi natin isa ipagsasabi, no? Kung alam mo, nakatulong tayo sa mga tao, hindi natin ipagsasabi yon. Kasi si Almighty Father ang magbe-bless sa atin. Dahil kung ipagsasabi natin sa ibang mga tao, alam mo, ako nagbigay dyan, kaya nagkaroon ng pera yan. Ako ang nagtulong dyan. Ako ang sumama dyan. Kaya naggumaling yan. Ako ang may, ako ang may gawa, ganon. So, nakuha mo na yung prize mo. Yun yung paghanga ng mga tao sa'yo. Kaya tayo, ang hihingi natin na prize o ang kailangan natin na prize na dapat nating makuha ay yung validation ni Almighty Father. Kasi yung tao, paiba-iba ng isip. Hindi yan stable, yung uutak ng tao. Kaya ang validation na hinahanap natin kay Almighty Father. Kaya kung may gagawin tayo, lahat ialay natin kay Almighty Father. Lahat ng ginagawa natin dahil nakikita niya ang puso natin. Hindi nyo alam, no, minsan sa ano ninyo, sa organization ninyo, sa samahan ninyo, hindi nyo alam or may mga tao doon na hindi naniniwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kaya lang sila sumasama sa inyo dahil para makuha nila yung hinahanap nila na paghanga ng mga tao. Minsan pastor pa or leader pa ng organisasyon ninyo, hindi naniniwala kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Minsan deacon or elders, hindi naniniwala. Kaya lang sila sumasama sa congregation ay para sa paghanga ng mga tao. At para makakuha ng benefits, kahit anong benefits. Pero si Almighty Father, hindi natin maloloko. Nakikita niya yung puso natin. Alam niya kung ano ang dream natin sa buhay. Alam niya lahat. Walang naitatago sa nalilihim sa Kanya tungkol sa atin. Kita niya ang kadumihan natin. Kita niya kung
totoo tayo sa Kanya. Kaya hindi madaling makapunta in heaven, hindi madaling makapunta sa langit. Kasi nga, ganun, alam ni Almighty Father lahat. Alam ni Almighty Father kung ginagamit lang natin ang pangalan niya. Gusto ni Almighty Father na makita natin ang puso niya. Kaya nga, di ba, seek ye first the kingdom of God. Lagi kong inuulit yun. Isisik natin kung ano yung puso ni Almighty Father. Yun ang sabi ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Last time, no, ang binasa natin, Luke chapter 1. So, ngayon, punta muna tayo sa Old Testament, dito sa Isaiah chapter 1. Alam niyo, hindi madali magbasa ng Bible, no? Nahihirapan din kayo? Nahihirapan din kayo magbasa ng Bible? Mahirap magbasa ng Bible kasi pag sinisik natin yung puso ni Almighty Father, nakikita natin yung kanyang kalungkutan. Nakikita natin yung galit niya, nakikita natin yung pagmamahal niya, nakikita natin yung pangunawa niya, yung kabaitan niya, yung pagmamahal niya, nakikita natin. So dito tayo sa Isaiah chapter 1. The vision concerning Judah and Jerusalem that Isaiah son of Amos saw during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. So ito si Isaiah, prophet siya. Ibig sabihin ng Isaiah is God saves. Yun yung ibig sabihin ng name niya. Prophet siya. Sinasabi ng iba, ng mga Bible scholars, na isa siyang major prophet. Kasi sabi may mga minor prophet daw, no? Yung sinasabi ng minor prophet, konti lang ang mga naisulat. Itong si Isaiah ang haba, 66 chapters siya. Pero dito muna tayo sa Isaiah chapter 1, no? So, nakakakita siya ng vision. Di ba sa iba, dreams ang nakikita nila. Dito si Isaiah, ang nakikita niya, vision. Judah, concerning Judah and Jerusalem, that Isaiah son of Amos saw during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. Yun yung verse 1. Ito yung verse 2. Ito yung prophecy. Hear me, you heavens, listen, earth, for the Lord has spoken. I reared children and brought them up, but they have rebelled against me. Ito ang prophecy, ang vision na nakita ni Isaiah. Sabi ni Almighty Father, may pinalaki ako mga bata, mga anak ko, pero nagrebelde sila laban sa akin. So tayo to. Tayo to nagrebelde sa tatay natin. The ox knows its master, the donkey its owner's manger, but Israel does not know. My people do not understand. Yung ox, alam niya kung sino ang may-ari sa kanya or master niya. Yung donkey, alam niya kung saan yung manger ng mga may-ari sa kanya. Pero si Israel, hindi siya kilala.
Hindi nakakaintindi. Tayo to. Tayo ang pinatutungkulan dito. Baka sabihin nyo, hindi, Israel lang yan. Hindi, tayo to. Itong Israel. Mga anak niya. The Almighty Father. Hindi natin naiintindihan. Yung mga hayop, alam nila kung sino may-ari sa kanila. Alam nila kung saan ang bahay nila. Pero tayo, hindi natin alam. Hindi natin naiintindihan. Woe to the sinful nation, a people whose guilt is great. Tayo tong sinful nation. Guilty tayo. Yung sinful nation, hindi lang to isang bayan. Tayong lahat ito, buong mundo. A brood of evildoers, children given to corruption. They have forsaken the Lord. Corrupted tayo, gumagawa tayo ng mga kasamaan. Iniwan natin ang tatay natin. Hindi natin siya sinunod. They have spurned the Holy One of Israel and turned their backs on Him. Iniwan natin ang tatay natin. Yung Creator natin, iniwan natin. Nagrebelde tayo dahil sa kasalanan natin. Matitigas ang ulo natin. Kahit maraming mga prophets ang pinadala ni Almighty Father sa atin, hindi tayo nakinig. Hindi naman yung mga prophets ang nire-reject natin eh. Hindi naman yung mga nag-share ng Word of God ang nire-reject natin eh. Kundi ang nire-reject natin, yung tatay natin. Dahil yung tatay natin na nag-utos sa kanila na mag-share ng Word of God. Kaya't ang nire-reject natin, yung Creator natin, yung tatay natin. Akala natin na nire-reject natin yung mga tao. Hindi. Pag nag-share ng Word of God, hindi yung tao ang nire-reject natin. Ang nasasaktan, yung tatay natin. Why should you be beaten anymore? Why do you persist in rebellion? Your whole head is injured, your whole heart afflicted. Bakit ba dapat kayong parusahan? Bakit ba kayo lagi nagre-rebelde? Patuloy kayo nagre-rebelde. Yung ulo ninyo may sugat. Yung puso ninyo may sakit. So sinasabi dito yung utak natin o whole head. Matigas ang ulo natin at yung puso natin matigas. May sugat ang puso natin. May sakit. Ano ang sakit ng utak natin, ng ulo natin at saka ng puso natin? Ang sakit natin, kasalanan. From the sole of your foot to the top of your head, there is no soundness. Only wounds and welts and open sores not cleansed or bandaged or soothed with olive oil. Punong-puno tayo ng kasalanan. Mula ulo hanggang paa. Yung mga ginagawa natin, ibig sabihin nito, mula ulo sa isip natin, nag-iisip tayo ng mga masasama, nagsasalita tayo ng masasama, gumagawa tayo ng masasama, naglalakad tayo sa kasamaan. Ang sakit natin, kasalanan. Hindi tayo matigil sa paggawa ng kasalanan. Your country is desolate, your cities burned with fire, your fields are being stripped by foreigners right before you, laid waste as when overthrown by strangers. Yung bansa ninyo, o yung lugar ninyo, yung lupa ninyo, sira na. Nasunog na ng apoy. Habang yung mga kalaban ninyo nanonood lang sa inyo. Habang ninanakawan kayo ng inyong mga lupain.
Sino ba yung sinasabing mga kalaban dito? Ang kalaban dito, sino nagtatanggal sa atin ng karapatan? Yung mga kaaway, sino ba ang kaaway natin? Yung principalities ng mundo na to. Yung mga fallen angels. Hindi tao ang kalaban natin. Natutuwa yung mga fallen angels, yung mga devils or mga demons kapag gumagawa tayo ng mga masasama, kapag hindi natin susunod ang tatay natin. Pag nire-reject natin ang tatay natin, natutuwa sila. Dahil pag nire-reject natin yung tatay natin, nasasaktan yung tatay natin. Kaya natutuwa yung mga demonyo. Nagiging ginagamit tayo ng demonyo para saktan yung tatay natin. Daughter Zion is left like a shelter in a vineyard, like a hut in a cucumber field, like a city under siege. Kaya daughter Zion to, kasi bride of Jesus tayo, daughter, ang church, feminine yon, ang tawag kaya daughter, di ba? Or, di ba nabasa natin sa New Testament, na yung, na babae, ang church, tayo ang bride of Jesus, kaya daughter to. Napabayaan na. Pinabayaan na tayo. Ibinigay tayo sa kagustuhan natin. Hinayaan tayo ni Almighty Father kasi matitigas ang ulo natin. Unless the Lord Almighty had left us some survivors, we would have become like Sodom. We would have been like Gomorrah. Kung wala pang mga Christian na natira, or mga sumusunod kay Almighty Father, naging Sodom and Gomorrah na tayo. Pero meron pang mga natitirang mga Christians na faithful kay Almighty Father. Kaya hindi pa dumarating si Jesus Christ. Hindi pa sinusunog ang mundo na to. Kasi meron pang mga survivors. Yung mga survivors na yun, followers of Christ yun, faithful kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Konti lang sila. Pero kahit konti lang sila, hindi pa rin ginuno ni Almighty Father ang mundo na to sa ngayon. Binibigyan pa tayo ng chance. Kahit nasa Old Testament ito, applicable ito, up to now. Kasi yung Word of God, itong Word ni Almighty Father, buhay ito. Hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Listen to the instruction of our God, you people of Gomorrah. Inihahalin tulad ang mundo na to sa Sodom and Gomorrah. Na punong-puno ng kasalanan ang mundo na to. Ito ang sabi ni Almighty Father, the multitude of your sacrifices, what are they to me? Says the Lord. Ang dami yung sacrifices sa akin, mga binibigay ninyo. Ano ba yun para sa akin? Sabi ni Almighty Father, ano ba yun? Para sa akin, yung mga sacrifices na binibigay ninyo. I have more than enough of burnt offerings, of rams, and the fat of fattened animals. I have no pleasure in the blood of bulls and lambs and goats. Ano ba yung mga sinasacrifice nyo sa akin, sabi ni Almighty Father? Hindi ako natutuwa sa sacrifice ninyo sa akin.
Kahit ano pa yon, hindi ako natutuwa sa mga binibigay niyong sakripisyo. Yung mga material possessions ninyo na binibigay niyo sa akin, hindi ako natutuwa doon. When you come to appear before me, who has asked this of you, this trampling of my courts? Kung lumalapit kayo sa akin, bakit ninyo sinisira? Bakit nyo sinisira ang court ko? Bakit nyo sinisira ang temple ko? Stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. New moons, Sabbaths, and convocations I cannot bear. Your worthless assemblies. Tigilan ninyo ang pagbibigay ng meaningless offering. Yung offer nyo sa akin, meaningless yan. Nagbigay kayo ng ginto, meaningless sa akin yan. Yung nag-i-incense kayo para sa akin, meaningless yan sa akin. Wala sa akin yan. Yung new moons, wala sa akin yan. Yung Sabbath na binibigay ninyo, yung convocations, bali wala sa akin yun. Yung mga feast day, ano yun? Hindi sa akin importante yun. Hindi sa akin importante. Ano ba yung mga new moon, Sabbaths, and convocations? Yung mga feasts. Madami tayong mga feasts. Pag nagkakaroon ba tayo ng celebration, like, alimbawa, no? Christmas. Talaga bang si Jesus Christ ang sineselebrate natin? O ang sineselebrate natin ay yung sarili natin. Hindi si Jesus ang sineselebrate natin. Pag nagbibigayan ba kayo ng regalo sa bawat isa sa inyo, ibinabalik ninyo, ay pangit ng regalo niya. Ito lang ba ang kaya niya ibigay sa akin? Regalo? Hindi natutuwa si Almighty Father doon. Na ginagawang business. Yung feasts, yung new moons, yung Sabbaths, ang daming ginagawang business para lang magkapera mga tao, puro business. Pero kinakalimutan na yung essence. Hindi lang dapat tuwing Christmas aalalahanin ang pagpapanganak kay Jesus Christ. Hindi lang dapat tuwing Holy Week aalalahanin ang pagbibigay ni Jesus Christ ng buhay niya sa atin na pinako sa krus. Araw-araw nating iisipin yon. Dahil yung iba sa atin, tuwing Holy Week lang, nag-pray, no? Puro pakitang tao lang. Hipokrito ang mga tao. Ang pinapasaya lang ng mga tao yung sarili nila, yung tradisyon nila, pero kinakalimutan na si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Napaka-selfish ng mga tao. Kaya hindi natutuwa si Almighty Father. Worthless yon, worthless assembly. Hindi yun ang gusto ni Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, makita niya sa atin, sa puso natin, na gumagawa tayo ng tama, na mahal natin siya. Your new moon feasts and your appointed festivals, I hate with all my being. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. Galit ako, sabi ni Almighty Father, sa mga feasts nyo na ginagawa. Yung new moon feasts. Hindi naman kasi ako ang sineselebrate ninyo. Patuloy pa rin kayong gumagawa ng kasamaan. Nakikita ni Almighty Father ang puso natin.
Pag naging selfish siya isang tao, kasamaan na yon. Pag hindi natin inuuna si Almighty Father, sa lahat, kasamaan na yon. Hindi yun tama sa paningin ni Almighty Father. Gusto ni Almighty Father, siya ang laging unahin natin. Siya ang laging mamahalin natin. Siya ang laging susundin natin. At mamahalin natin ang kapwa-tao natin. When you spread out your hands in prayer, I hide my eyes from you. Even when you offer many prayers, I am not listening. Pag nagpe-pray kayo sa akin, hindi ako nakikinig. Ayokong makinig. Tinatago ko ang mata sa inyo. Ayokong makita kayo. Your hands are full of blood. Yung kamay ninyo, punong-puno ng dugo. Bakit nasabing punong-puno ng dugo? Kasi yung mga kapwa-tao natin, sinisiraan natin. Ginagawa natin, ginagamit natin, nanggagamit tayo ng ibang mga tao. Selfish tayo, greedy tayo, murderers tayo. Magsalita lang tayo ng masama sa kapwa-tao natin, murder na yon. Sinungaling tayo. Gumagawa tayo ng sexual immorality. Namubuli tayo ng tao. Naninira tayo ng tao. Nagnanakaw tayo. Lovers of money tayo. Ito tayo sa verse 16. Wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong. Maghugas tayo, linisin natin ang sarili natin. Paano tayo malilinis? By the blood of Jesus. At titigilan natin ang paggawa ng mali. Ayaw ni Almighty Father, nakikita niya tayo. Kahit sabihin mong Christian ka, follower ka ni Christ, faithful ba? Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. Yung mga tao, tumulong tayo sa mga tao. Yung mga taong walang makapitan, tulungan natin. Pero pag tutulong tayo, hindi natin kukuhanin yung accolades, kundi i-acknowledge natin si Almighty Father. Kasi pag ikaw tutulong ka sa tao, hindi mo ipagsasabi. Dahil kung gusto mo ipagsabi, greedy ka, nakuha mo na yung iyong prize. Yun yung paghanga ng mga tao sa'yo. So verse 18. Come now, let us settle the matter, says the Lord. Although your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Although they are red as crimson, they shall be like wool. Tingnan mo si Almighty Father, nagkakasala na tayo, pero siya pa ang gusto makipag-settle sa atin. Dito sa verse 18, napaka-loving ng tatay natin. Come now, let us settle the matter. Sabi ni Almighty Father, dali ka dito, ayusin natin to. Siya pa ang gustong makipag-ayos sa atin. Kahit na yung kasalanan nyo kasing pula ng scarlet, magiging white yun, gaya ng snow. Although they are red as crimson, magiging parang wool yun, kahit pulang-pula. Pag nakipag-settle tayo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, mawawala yung mga kasalanan natin. Papatawarin tayo ng tatay natin. If you're willing and obedient, you will eat the good thing of the land. But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken.
kung willing tayo at maging masunurin tayo, makakakain tayo ng good things of the land. Ibig sabihin nito, makakasama natin ang tatay natin in heaven. Pero kung naging matigas pa rin ang ulo natin na nagrebelde tayo, mapapatay tayo sa sword. Or mapupunta tayo sa eternal damnation. Nagsalita na ang tatay natin. Itong sabi ng tatay natin sa Isaiah chapter 1. So, kailangan i-acknowledge natin na makasalanan tayo. Aminin natin. Huwag tayo maglinis-linisan. Ako rin makasalanan din ako. Inaamin ko. Ino-offer ko lahat kay Almighty Father, yung mga kasalanan ko. At yung mga kasalanan na yun, gagawing malinis tayo ni Almighty Father. Parang snow, parang wool, mawawala yung kasalanan natin. Kakalimutan ni Almighty Father yon. Basta maging obedient tayo sa Kanya, sundin natin siya. Kasi siya ang creator natin. Siya ang tatay natin. Siya ang tunay na nagmamahal sa atin. See how the faithful city has become a prostitute. Yung faithful city na to nagbago. Itong mundo nagbago. Naging prostitute na. Ano ba yung prostitute? Ipinagbili natin yung ating dignidad. Wala na tayong integrity. Sa maliit na value lang, ibinenta na natin ang sarili natin. Yung prinsipyo natin. Yung pagkatao natin, ibinenta na natin. Baka sabihin, hindi ko na binibenta ang sarili ko, Ang sexual immorality example, no? Yung fornication and adultery. Gusto mo ng pagmamahal. So, ang ginagawa mo, para makakuha ka ng pagmamahal, ibibigay mo yung katawan mo. That's prostitution. Kahit walang pera na involved. May kapalit, no? Gusto mo ng pagmamahal, gusto mo ng validation. Yun. Gaya ng sa business. Yung mas gusto mo na lumamang ka, malaki ang tubo mo. Kahit na manakit ka ng tao, kahit na naghihirap ang mga tao, gusto mo malaki ang tubo mo. O sa trabaho, nanloloko ka sa trabaho mo, nang nagnakaw ka ng oras mo. Ninanakaw mo ng oras yung kampanya. O kaya naninira ka ng tao, prostitution na rin yon. Kasi, para tumaas ang tingin ng tao sa'yo, ibababa mo ngayon ang tingin ng tao sa ibang mga tao. Para tumaas ang tingin nila sa'yo, ibababa mo yung pagkatao ng iba. Yun ang kapalit. Kasalanan, yun. Ito ang kasalanan natin. At yung mga kasalanan natin, nakakamatay ito. Your silver has become dross with your choice. Wine is diluted with water. Yung silver, naging basura na. Yung dating importante, naging basura na. Yung dating wine, napuno na ng tubig, hindi na pure. Your rulers are rebels, partners with thieves. They all love bribes and chase after gifts. Ngayon, nangyayari to, no? Yung mga rulers, yung mga yung mga sa government,
nagrebelde na, nakipag-partner na sa mga magnanakaw. Gusto na nila ng suhol at gusto nila ng mga regalo. Nagmukha ng pera. Kaya naging ganito ang bayan natin dahil hindi natin sinusunod si Almighty Father. Kaya pati ang mga namumuno, ganon din. Lahat na tayo. They do not defend the cause of the fatherless, and the widow's case does not come before them. Hindi na, wala nang justice sa mundo na to. Wala nang justice para sa mga taong walang makapitan. Walang justice para sa mga babae na widow na may tumulong sa kanila. Kasi lahat na tayo, naglolokohan, nagsisinungalingan, makasalanan tayong lahat. Therefore, the Lord Almighty, the Mighty One of Israel declares, I will vent my wrath on my foes and avenge myself on my enemies. Kayang gawin ni Almighty Father to. Gagalit siya sa kanyang mga kalaban. Paparusahan tayo ni Almighty Father. I will turn my hand against you. I will thoroughly purge away your dross and remove all your impurities. Lilinisin ko kayo. I will restore your leaders as in days of old, your rulers as at the beginning, and afterward you will be called the city of righteousness, the faithful city. Lilinisin ko kayo para maging gaya kayo ng dati. Zion will be delivered with justice, her penitent ones with righteousness. Si Almighty Father, fair siya sa atin, patas siya. I-rescue niya tayo. Kung babalik tayo sa Kanya. Kung susundin natin ang tatay natin, i-rescue niya tayo. But rebels and sinners will both be broken, and those who forsake the Lord will perish. Lahat ng mga tao na hindi susundin si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, mapupuksa sila. Mapaparusahan. Yun ang second death, yung eternal damnation. Pero yung mga tao na magsisisi at susundin si Almighty Father, pagpapalain ni Almighty Father yun. Verse 29, you will be ashamed because of the sacred oaks in which you have delighted. You will be disgraced because of the gardens that you have chosen. Sa ibang version, ang sabi ito, mapapahiya kayo kasi sumamba kayo sa mga maling Diyos. Mapapahiya kayo dahil sumamba kayo sa mga gawang kahoy, sa mga hindi totoong Diyos. Mapapahiya kayo. Hindi ako nagsalita nito. Ito nasa Bible. You will be like an oak with fading leaves, like a garden without water. The mighty man will become tinder, and his work a spark. Both will burn together with no one to quench the fire. Yung mga powerful people, magiging maliit sila. Magiging dry sila. Mapupuksa sila para sila magiging kahoy. At yung kahoy na yon, na magiging kahoy sila, kasama na nun yung kanilang mga sinasamba. Masusunog sila. Itong parusa ni Almighty Father, masusunog ang mga tao na hindi sumusunod sa Kanya.
kung Christian tayo, sinasabi nating follower tayo ni Almighty Father, i-stop natin yung mga gawaing masasama. Tatanggalin natin yung pride sa sarili natin, yung ego natin. At magpapasakop tayo kay Almighty Father. Ayaw ni Almighty Father ng mayabang tayo. The moment na nanira ka ng tao, nagyayabang ka na nun. Alam niyo ba yon? The moment na nagchismis ka na ng tao, mayabang ka na nun. The moment na hindi mo pinaniwalaan si Almighty Father, nagyayabang ka na nun. The moment na nireject mo ang mga salita ni Almighty Father, nagyayabang ka na nun. Masarili mo ang pinaniniwalaan mo. The moment na kinainggitan mo ang kapwa-tao mo, nagyayabang ka na nun kasi naghahangad ka na ng sarili ng pagbagay na hindi naman iyo. Na feeling entitled ka. Hindi ito dapat Isaiah 1 ang babasahin ko, pero ito ang gusto ni Almighty Father basahin ko ngayon. Kahit walang nanonood nito, patuloy ako magbabasa ng Bible. Dahil nagtitiwala ako kay Almighty Father. At kung sa isip ng mga tao ay nire-reject nila yung mga tao na nag-share ng Word of God, yung mga tao na inuutusan ni Almighty Father na mag-share, hindi yung mga tao na yon ang nire-reject nila. Ang nire-reject nila si Almighty Father, si Jesus Christ. Kaya kung nag-share ka ng Bible, huwag kang matakot. Huwag kang malungkot. Huwag kang panghinaan ng loob. Si Almighty Father ang kalakasan natin. Hindi niya tayo iiwan. Kung sino man ang nakikinig na nag-share din ng Word of God sa ibang mga tao, lakasan mo ang loob mo. Lagi nating isipin na si Almighty Father ang kasama natin. At ginagawa natin to dahil mahal natin yung tatay natin. Hindi pa sa kung ano man. Kaya brother or sister, patuloy tayong mag-share ng Word of God. Kahit ayawan nila tayo, kahit magalit ang mga tao sa atin, itutuloy natin to. Hanggang hindi pa tayo kinukuha ni Almighty Father. Hanggang may hininga tayo. Kasi faithful si Almighty Father sa atin. Mahal na mahal niya tayo. Hindi niya tayo iiwan. Thank you, and God loves us all so much.